Tuloy ang resupply mission. Yan ang iginiit ng Philippine Coast Guard at BFAR kahit pa sunod-sunod silang binangga at ginamitan ng water cannon ng China Coast Guard kahapon. Magbabalita si Gio Robles. Papangga! Binangga na nga, tinira pa ng water cannon sa kaliwa, pati sa kanan. Pati ang mas o layag ng barko na UP. Pinuntirya pa ng China Coast Guard ang radar ng BFAR vessel na BRP Dato Bangkao. Sa loob ng ating barko, halos mabasag na ang bintana. Patungo sa ng Scarborough Shoal ang BFAR vessel para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Pero hindi na ito natuloy para sa kaligtasan ng mga sakay. Pati ang ilang Chinese Maritime Militia vessels bumuntot kasi at bumangga pa sa barko ng BFAR. Hindi rin nakaligtas ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard na 2 barko pa ng China ang nambomba ng tubig. Sa entrada ng Scarborough, nadiskubre naman ng PCG ang bagong floating barrier na inilatag ng China. Ilang oras ding binuntutan at hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas. Nangyari yan sa gitna ng nagpapatuloy na balikatan exercises sa Palawan. Sinanay rito ang tamang paglipad at paglapag ng ating Navy chopper sa gitna ng dagat. Kabilang dyan ang Augusta Westland 109 na nagpunta sa flight deck ng BRP Ramon Alcaraz. Pero sa pag-ikot ng Navy chopper, 3 barko ng China ang nakitang umaaligid habang isinasagawa ang division tactics o pagposisyon sa dagat ng BRP Ramon Alcaraz at French Navy ship na Vendamier. During the division tactics a while ago, we saw 2 Chinese ships and 1 militia vessel roaming around the exercise area. They are always there, sir. Noong linggo, naging sagabal pa ang Chinese ship na Dongjiao AGI 793 kaya hindi natuloy ang pagpapaputok sa gunnery exercise ng USS Harper's Ferry. May abiso naman sa lahat ng marino at mangingisda na bawal pumalaot sa 9 nautical miles malapit sa exercise zone. The Chinese Navy crossed the astern of Harper's Ferry at a distance of 600 yards and that is inside the gunnery box. There might be an injury. It might cause an injury or damage to their vessel if they will be hit. Sinanay din sa free fall exercise ng balikatan ang pag-atake ng mga sundalo mula sa himpapawid at sa dagat. Sakay ng C-130 aircraft ng US Air Force, sunod-sunod tumalon sa area mga paratrooper at lumapag sila sa dalampasigan ng San Vicente, Palawan. Ang eksena, kunwaring pasikreto silang dineploy sa lugar para magmanman sa mga kalaban. Ayon sa AFP Western Command, sasalang sa matinding training ang mga sundalo bago maging isang ganap na paratrooper. Bukod sa hindi biro ang paggamit ng parachute, sila rin kasi ang magsisilbing reconnaissance team na sisiyasat sa lokasyon ng kalaban. Habang nangyayari yan, umarangkada rin ang hiwalay na amphibious landing exercise ng ibang sundalo sa Rizal, Palawan. Sinubok dito kung paano gagalaw ang mga sundalo kapag kailangan umatake sa lupa galing sa dagat. Parehong nakaharap sa West Philippine Sea ang mga lugar kung saan idinaos ang balikatan. Pero giit ng AFP, Hindi po ito nakabase sa anumang prevailing na security situation sa ating bansa. The important thing here is we are able to train our troops together. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.